Okay, good evening. So karon is ato ang answeran ang question ni sir para sa prelim exam. So first is what is a design pattern? Ang design pattern is ano na siya, reusable. Then general solution is ang common software problem. Dili na siya sa code, it is a template or blueprint nga mag-guide sa developer in structuring solutions. Then purpose na niya is ang design pattern mag-help sa developer para maka-build og system nga paspas. Then maka-reduce sa bugs by following proven best practices. Then make codes to easier to understand, maintain o modify, improve communication because developers share the same vocabulary. Sa butana is mag-apply og factory method. Then nganong i-reuse man to ang pattern instead of building from scratch? Kay tungod sa many software problem nga mag-repeat across the project, using the design pattern is nagamit ta sa solution nga already tested sa real world software. Then maka-less sa time, maka-prevent sa reinventing the bugs or error. Ang real world example na is kanang mag-build tag house. Then build the house, then ang architect mag-use sa standard nga design para sa bedroom, bathroom o sa kitchen. Then dili na sila mag-redesign from zero every time. Then same ra gyapon na sa design pattern. Then next para sa part 2 sa creational pattern. Ang problem nga yang ma-solve no is para ng factory method is ma-solve niya ang problem sa pag-decide kung unsa nga object ang himuon in a flexible way. Imagine nga system nga mag-send og notification inana email, SMS, push notification. Then without sa factory method, ang code na to na is magyagaw. Then also di-expand. Kaya ang factory method is mag-create man ng object without exposing creation logic para atong system is flexible. So ma-fit pud na siya para ng mga payment system, para sa pag-choose sa correct nga payment processor, game generating different enemy types na apps nga mag-select sa correct document reader para na PDF, docs or CSV. Then ang atong real world example na is vending machine. Mag-press ta og button, then ang machine mag-create sa product para sa tuwa. So dili na ta mag-assemble sa drink. Then napod tayo singleton pattern para sa clarify sa mga misunderstanding. Ang singleton mo na nag-ensure sa only instance. Ang benefit niya is natay database connection, system configuration, logging service. Ang drawback niya is ang pag-test is lisod. Then makakusog hidden dependency. Then natadriya sa structural. Para sa part 3 sa adapter pattern ta. So ato ang natay old components para ng old computer, print old, new print. Then need na to na siya para mag-work sa atong system pero different nga interface. Kaya ang adapter is mo na mag-act as translator ng app, printer adapter, old printer ana. So before is ang new system cannot use the old printer because method differ.
after ana is paggamit na nato og adapter is ato ang matagaan ang old printer og new interface, so maka-compatible siya para nang phone charger ng adapter nana. Then usay kalayanan niya day no. Ang adapter pattern is ang purpose na niya is compatibility. Then asa na kano sa magamit kung ang when two things don't match, kung tayo dili sila mag-match pero need nila mag-work together, so diyan na siya magamit. Then ang decorator pattern is ang kuan na siya mag-add sa feature dynamically, so kano sa pud na siya magamit kung need na to og layer para sa enhancement, para magpalit ta og burger nga add ta og extra cheese, bacon or sauce mga nana. So bali ang adapter is to fit, ang decorator to enhance una siya. Then nato sa part 4 sa behavioral pattern. So example ani is delivery tracking system. Antay ang driver mag-update sa atong order status, pick up in transit or delivered. Then ang following ana is ma-update pud na siya ang customer app, restaurant app ug admin dashboard. So ano pag how it works. Then ang the order object is the subject, mo na siyang subject. Then the app is observer. When the order changes, then all observers get notified. Para nang atong real world example na is ang Facebook, tayo mag-follow ta. Then kung mag-post sila, ang ilang mga followers is man-notified na siya. Ang observer mo ni mag-remove sa type coupling tungod kay ang object dili man mag-check sa other. Then behavioral pattern mo ni sang strategy pattern mo ni mag switch sa ang algorithm. Example scenario na is ang payment option para GCash, PayPal, credit card, bank transfer instead of magamit og if else anywhere. And then ang strategy pattern is ang umana maghimo sa payment sa separate class. Ang benefit po na niya is maka-add new payment ta nga dali. Then limpyo tong code niya, flexibility. Para nang example Google Maps na lang, di ba? Fastest route, avoid traffic, scenic route na siya. Ang strategy is mo nang mag-change, pero ang destination is isa ra gyapon, isa ra yan tumong. Then dito sa part 5. So assume you're designing an online delivery system. Identify two design patterns you would apply and explain why they are appropriate. So para na is magkuanta online delivery system. Itong magamit niya is duha ka buok nga useful nga pattern is one is the factory method para mag-create sa ato ang delivery mode automatically, motorcycle, bicycle delivery, car delivery or walker para sa mga short distance. Kuntay ang sistema na moingon ra na siya nga give me the correct delivery type ana. The next is natay observer pattern, mo ning perfect for sa real time updates. Para kung sakali lagi mag-change ang order, sa moto siya ang customer makakita sa update, ang restaurant makakita sa update, pati admin. Then next nato dire ay using mini design pattern always makes up for better, agree or disagree. So ako ani is disagree ko. Kaya ang more design pattern do not always mean better software. Ngano man. So too many patterns make code complicated. Then maka-add sila og mga unnecessary abstraction. Then ang mga beginners para sa mua is makagamit og pattern nga dili kinahanglan. Ang pattern manggod is tools manggod na siya, dili siya requirement. Ang atong proper mindset dapat na is
use design pattern when they solve a real problem, not just to impress or make the code look advanced. Ano siya. So kato lang. Thank you.